Okay, huwag na natin patagalin. Ang ating next comic, isa to sa pinakamagaling sa Insanity. Pag nasa ayos yung utak niya. Ang problema, pag dito nakainom ng gamot, ipapakita niya kasi yung... Okay. Ang ating next comedian, dati siyang floor director ng Eat Bulaga. Palakpakan man! Alright! Mike Asoy! Okay, good evening everyone. My name is Michael Asoy. Tama yung host natin. Dati ako ang floor director ng Eat Bulaga. Parang pa naman. Yan yung mga kapatid ng scandal ni Wally ba yun? Bakit yung scandal? Nakulit niyo? Ako floor director na. Yung mga realization lang ako, no? Ang hirap ka magbago. Hindi tayo makontento. Pati yung mga salita, binabalitan natin yung iba. Dati idol. Ngayon, lobby. Dati malakas. Ngayon, sa alam. Dati, mahal niya ako. Ngayon, hindi na. Pogi pa! Huwag ba talaga yun, may nasasaktan eh, no? Pasensya na guys, ako ganito kasi wala na kami ng girlfriend ko. Yun? She broke up with me. 9 years ago. Pero syempre, hindi ka niya tayo magpabibirit ba? Sabi nila, kapag matagal ang iwalay ng jowa mo, madami ka na makakalimutan sa kanya eh. Pero ako, meron akong isang hindi makakalimutan sa ex ko. Nung tinanong ko siya, sabi ko, Mahal, ano mas maganda? Nakatakin yung polo ko o hindi? Ako sabi niya, Mahal, mas maganda kung guwapo ka. Nakakatawa yun. Ano pa rin? Ang hirap na kapag magkaiba ka ng religion ng jowa mo, hindi mo mapakasalan. Kasi yung ex ko, Iglesia ni Cristo, INC. Ako, born again Christian. Eh, mahal ko yung tao. Gumawa ako ng paraan. Nagpa-convert ako. Ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, Pucha, nagpa-convert din. Ayun, masaya sa pagiging born again. Ako hindi makakain ng dinaguan. Paborito ko pa naman yun. Talong ilawan. May ex ako, law student. Sobrang talino. Ang ayoko lang sa kanya, mahilig sa K-pop. Lahat ata ng tao sa Korea, kilala niya eh. One time nakita ko, umiyak. Mahal, bakit? Mahal, wala na si Kim Lee Jun. Kim Lee Jun? Tama na si Mel. Okay na yan, ano ba nangyari? Ano eh, kaya sila ng sakit ni Park Min Ji. Baliw to. Pero nung nakatay si Freddy Aguilar, Nora Honor, wala siyang pakialam eh. Kapag may nakatay sa Korea, kumakain akala mo crew sila eh. Parang biniro ko nga eh. Mahal, kilala mo si Jun Jin Jong? Ay, mabuti. Hindi yung partner ni Myung Kang Bong. Ay, sa Lovers of Paris. Nakakagano'n pa siya eh. Pero nag-away kami. Mapupunta na sa hiwalayan eh. Oo. Sabi niya sa akin, alam mo Mike, hindi na kita naiintindihan. Hindi mo ma-explain kung saan ka galing, kung sino kasama mo, kung saan ka natulog, mag-iwalay na tayo. Eh, wala. Hindi kita naiintindihan eh. Sabi sa sarili ko, paano kaya na ito? Paano kaya niya ako maintindihan? Sabi ko na lang, Mahal! Ay, hanggang singge, hanggang singga, hanggang singga, hanggang sa'yo. Parang sabi niya, talaga, promise? Hindi ka naiintindihan. Ay, hanggang singga, pinchika. Tapos sabi niya, okay. Huwag pa na ulitin ha, I love you too. Ito naman I love you too. Sibal eh. Alam mo yung sibal? Ako hindi ko alam yun. Kaya guys, pag ayaw na sinamahal nyo, magbago ka ng pananaw sa buhay. Ganun ako eh, dati hindi ako nag-iisip eh. Nag-adjust ako ng konti, slow na ako mag-isip. Nag-adjust pa ako. Advance na ako mag-isip guys. So, advance na ako mag-isip. Sa sobrang advance ko mag-isip, nililigawan ko pa rin girl, nag-move on na ako. First date namin, pinatulfo ko. That's my set again of Michael Asoy. Grabe, sobrang lakas. Ang tindi nun. Ang inang palakpakan natin, first time niya! Okay na. Alam mo na kung kailan
tigil ah. Okay, ang ating next comedian, first time niya, okay guys, please be gentle ah. First time niya mag-comedy, first time niya mag-open mic. Ito ang best friend ni Mike Rasoy. Hindi natin pala patagalin, she's a lady comedian. Wow! Palakpakan natin, Erin Chua! First time ah, yan mo. Hello guys, Yun! Erin Chua. I'm half Chinita, half Makinis. So, sorry guys, yun na kasi yung asset ko eh. Sorry ah. So, I'm a single mom of Cubao. Magaling umibabaw. Pinapatulan kahit kaedad ni Julius Babaw. Pag walang-wala na, pwede na sa kalabaw. Okay guys, so gusto kong ikwento sa inyo kung paano ko nakilala yung best friend ko for 17 years. Actually, siya yung kaninang comedian. So yung school ko, yung course ko is Mass Communications. So yung classroom namin, puro siya magaganda at saka mga gwapo. So naalala niyo ba yung itsura ng comedian dito kanina? So bigla siya pumasok sa classroom namin. So naintindihan niyo yung una kong naramdaman nung nakita ko si Asoy. Grabe, as in sobrang parang hindi ako makapaniwala na ganitong lalaking pumasok sa classroom namin. As in gulat na gulat talaga ako. Ako, sino tong pangit na to? Ang pangit mo! Parang kang janitor. Parang kang mahirap. Grabe, parang lahat na ng dahilan para mag-suicide nasa yun eh. Pero, alam mo yung natutuwa ako para sa kanya kasi sa kabila ng lahat, pinipili niya pa rin mabuhay araw-araw. Nagpapasok araw-araw sa school namin. So parang di talaga ako makapaniwala. Gusto kong sumugod sa registrar namin. Gusto kong sabihin, guys, bakit nyo naman hinayaan na mag-enroll to? Pwede ba i-refund nyo na lang yung pera nga? At ikaw naman, Asoy, ang dami namang school sa QC, bakit sa Trinity ka pa nag-enroll? Meron namang test na course, di ba? Meron namang 2 months course. Sana doon na lang, hindi yung nahihirapan pa kami na magtitiis kami ng 4 years, makikita namin kung gaano ka kapangit. Alam mo yun, Asoy. Okay na sana lahat eh. Huwag ka lang sanang pumasok sa classroom namin. Okay? So, ayun. So, one time, nagpunta ako ng dentist sa Green Hills. So, pumasok ako dun sa clinic. May nakita akong kalbo na maliit. Hindi ko napansin si Wally Bayola pala to. Pagkakita ngayon na, coincidence. Tapos maya-maya, syempre, humingiti-ngiti na ako kasi meron akong gustong sabihin kasi bigla ko naalala si Asoy. Si Asoy kasi dati niyang katrabaho si Wally Bayola. Kasi nga, floor director siya ng Eat Bulaga. So yun, sabi ko, hello po Sir Wally. Meron ka po bang kilalang Asoy? Tapos bigla naman sumagot si Wally Bayola. Sabi niya, oo, si Asoy, bolero yun eh. So, ayun na lang. Sa isip ko, alam mo Wally, kung alam mo lang kung paano ka tinatarantado nito, araw-araw lagi kanyang pinapahiya, lagi niyang pinapaalala sa mga tao kung gaano ka kababoy kasama yung ibig sa mga video mo. Okay, so isa sa mga katangian ni Asoy na gustuhan ko is yung pagiging maalalahanin niya, yung pagiging thoughtful niya. One time kumakain kami sa McDonald's.
Tapos, maya-maya, bigla niyang pinakita sa akin yung cellphone niya. Nakita ko sa cellphone niya yung listahan, yung papel ng mga babaeng tinira niya. So, andun yung pangalan, yung location, at kung ilang beses niyang tinira yung babae. So parang deep inside, natatawa ako kasi ang tanda-tanda na ni Asoy, pero makukuha niya pang gawin yung mga ganyang bagay, di ba? So, young at heart pa rin si Asoy kasi ginagawa niya yun. Pero deep inside, natatawa talaga ako kasi may gato pa lang akong kaibigan, hindi makamove on sa mga babaeng tinira niya. Pero siyempre, nasasaktan din ako. Kasi wala ako sa listahan eh. Tapos ito, Parang iba yan. Next na yan. so itong kaibigan kong si Aso, parang natapos ang Aso, eh sa lista pala. Kasi yung mga nakaka-sex niya, lagi niyang sinasaktan bago niya tirahin. Diba? Tapos one time, kwento niya sa akin, binibijay daw siya ng girl. So yung babae, nandun sa dulo ng kama, nakabaliktad. Tapos yung leg niya, nakalaylay dun sa dulo ng kama. Tapos binibijay siya. Kaya lang, biglang nagreklamo yung babae. Sabi niya, nasusuka ako. Nasuka daw yung girl. Nasuka ka sa maliit na titi? So sabi ko, bigla ako kinausap si Asoy. Asoy, next time, huwag mo namang gaganunin yung babae, dahan-dahan lang, para hindi mo susuka. Ikaw kayo mo pa. Tapos kinabukasan, nakita kami ni Asoy, nakangiti siya. Sabi niya, hindi naman masakit sumupa ah. Gago, sumupa nga. That's my set, thank you po. Hindi mo. Okay na. Open na batas lang po. Wala daw kaso eh. Tanga na, sino po yung aso yun? Si Payan ko pumamamiyan eh. Kilala na ba daw? Aso, sagutin mo na kasi. Oo nga, ano mo aso, nalaman namin. Ang asin ng titi. Okay, palapakan naman natin Erin. First time niya. Yeah, Erin. O, tanga na, first time mo. Hindi nga ako nagtaka, buta na puro aso eh. Okay, ang ating